po sa bawat isa. Sa ating pong magpapatuloy ng ating pag-aaral na niligtas upang magtiwala at sumunod or save to trust and obey. Actually napakasimpleng dalawang salita, trust and obey. Simple, maikli, ngunit mahirap panindigan o panghawakan. Lalo na kapag ikaw ay dumaranas ng paghihirap o may mabigat na suliranin. Ibig sabihin, minsan nagiging subjective ito or nakadepende sa iyong sitwasyon ang ating pagsunod at pagtitiwala dahil sa ating mga nararamdaman. Noong nakaraan ho nating pag-aaral, kung naalala ho pa ninyo, sana naalala ho pa ninyo, napag-aralan natin na hindi kailanman sinabi ng Biblia na kailangan mong makaramdam o meron kang nararamdaman muna na kasiyahan, kagalakan, kung hindi kailangan mong magsisi at sumampalataya. Pangalawa, ang reklamo natin na hindi nakakaramdam sa presensya ng Panginoon ay isa lamang dahilan na ginagamit natin ang ating masamang puso upang bigyan katwiran ang ating hindi paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, ang reklamo ho natin na hindi makaramdam ay ang wika ng espiritual ng pagmamataas sa ating sarili. At ang pang-apat, ang reklamo natin na wika na matinding kamangmangan, walang mabuting maidudulot ito dahil simple lamang itong pakiramdam. At ang panglima, ang reklamo ho natin na hindi makaramdam ay maaaring magdala pa sa atin sa maling relihiyon. So ang tanong ho ngayon, tama ho ba na dapat wala tayong nararamdaman? Okay? O kaya, may damdamin ba ang buhay Kristiyano? Actually, dapat ho. Tama naman. Ngunit, meron din ho tayong tungkulin bilang isang mananampalataya. Alin ang dapat mauna? Ang ating nararamdaman o ang ating obligasyon or ang ating pagmamahal sa Diyos? Dapat mo munang may maramdaman bago ikaw ay magkaroon ng paglapit sa ating Panginoon. Madalas, karamihan ho sa atin, mas gusto natin yung sinusubukan na to see is to believe. O subukan muna ang isang bagay o makita ang resulta nito bago tayo maniwala. Ang ating ipagkatiwala, lalong-lalo na ang ating kaligtasan, ang ating seguridad, at ang ating kinabukasan sa buhay sa isang tao na mayroong test drive ay isang kahangalan. Ibig sabihin, kapag kailangan mo munang ipagkatiwala ang iyong buhay, ang iyong seguridad, na kailangan mo munang makita ang mga bagay nito, ay ito ay isang kahangalan o kamangmangan. Ngunit ang katotohanan, sa tunay na pananampalataya, ang kabaliktaran nito, kailangan mo munang maniwala upang ikaw ay magkaroon ng pananampalataya. Nakakagulat na dapat tayo ang isang mananampalataya ay nakaugat sa Diyos, na hindi nagsisinungaling. Ang ating pananampalataya sa pagkilos, sa pagtitiwala, sa katotohanan lamang, hindi sa ating mga sariling nararamdaman. Sa kanyang mga salita, ito ang pagkakaroon ng katiyakan sa mga pangakong ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Tunay ang isang mananampalataya kapag ipinagkakatiwala niya ang kanyang sarili, ang kanyang buong buhay sa hindi nakikitang Diyos. Yun ang sinasabi ng Hebrews 11:1-3. So nakakalungkot, madalas dinideklara na natin ang tama at mali base sa ating nararamdaman. Sabi ng isang slogan sa radyo, if it feels right, it must be good. Napakano yun? Napakadelikado. Ang ibig sabihin, kapag masaya ka, tama ang iyong nararamdaman. Ito ay isang delikadong pananaw. Ito ay ang pumipigil sa atin ng pagsunod, ang pagtiwala lamang sa mga pangako ng Diyos dahil ang nakasentro ngayon sa iyong sarili, hindi sa pangako ng Diyos.
Kapag ikaw ang nagpapahayag ng iyong sarili o sa iyong emosyon upang mapatunayan na ikaw ay may tunay na espiritualidad, ibig sabihin, ikaw ngayon ay tumatalikod sa Diyos at tumutuon ka sa iyong sariling katwiran. Tayo ngayon ay nag-iisip tungkol sa ating sarili. Hindi ayon kung paano tayo ginawa ng Diyos. Ang sarili ang pinakamalaking hadlang para tayo ay lumapit sa biyaya ng Diyos. Wala itong nakikita kadahilanan kasi mas prioridad ang sarili ho natin. Kadalasan sa ating mga pagdidesisyon, ang una-unang palagay ko, pumapasok sa ating kaisipan, ano ang mas makakabuti sa ating sarili. Yun ang madalas na ating unang-unang basihan ng ating pagkakaroon ng or pagdedesisyon, lalong-lalo na sa ating mga buhay. Mga simpleng katangian lamang, ang una ho natin tinitignan, ano ang mas mabuti para sa aking sarili. Sa halip na pagtuunan natin ang pagpapasakop natin kay Kristo at lubos na pagtitiwala sa kanyang mga salita. Sabi ng Romans 4:20-22, gayunman hindi natin nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos at sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinapalakas siya ng pananampalataya habang ninuwalhati natin ang Panginoon. Dapat natin bilang isang mananampalataya, dapat tayong mag-focus sa presensya ng Diyos at sa kanyang pag-ibig at hindi sa ating mga nararamdaman o ating mga sarili. Ito lamang po ay mga balik-aral, ano? At ito ang ating pagpapatuloy ngayong umagang ito. Tayo po muna'y manalangin. Mahabagin naming Ama, salamat po sa mga pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong umagang ito. Nawa, Panginoon, dalangin po namin ang paggabay ng iyong banal na Espiritu na bigyan kami ng pag-unawa na nagmumula sa inyo upang ang inyong mga salita ay maging kapakinabangan sa aming mga nakikinig at magamit ito sa aming paglago sa kabanalan at maging kawangis ng aming Panginoon Kristo. Ito ay aming dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 So, paano natin gagawin ng ating pagtitiwala sa Diyos ay nakasentro sa ating Panginoong Kristo? Unang-una ho, kailangan natin magkaroon ng regular na pakikipagtagpo sa Diyos. Regular na commitment, communication to our Lord. Ang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos o encountering God ay hindi pangunahing nakabatay sa damdamin. Ito karamihan ho ng maaari nating experience bilang mananampalataya. Okay? Nakabase ang iyong pagsunod dahil sa ating nararamdaman. Ito ang nangyayari kapag ang Diyos mismo ang nagpapahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ni Kristo, kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tumitiwalas tayo sa salita ng Diyos, sa panawagan ng Ebanghelyo kung ang ating inuuna ay ang ating nararamdaman. Okay? So nakikita natin muna, dapat natin makita na ang Diyos ay nakikilala natin sa pamamagitan ng kanyang salita para maiwasan natin ang ating mga pansariling nararamdaman, maiwasan natin ang ating makita na importante ang ating sarili. Dapat natin makita muna na ang Diyos ay nakikilala sa pamamagitan ng salita. The more we soak ourselves to the Word, the more we communicate to our Lord. Sa madalas ng ating pagbabasa, sa madalas ng ating pag-aaral sa salita, the more we being intimate, having an intimate relation sa Diyos. Sabi ng Psalms 19:105, ang salita mo'y ilaw sa aking mga paa at ang liwanag sa aking landas. Ang salita lamang ng Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng paano tayo mamuhay bilang isang mananampalataya. Hindi nakabase sa iyong nararamdaman.
Ang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos ay nangyayari habang binubuksan natin ang ating mga mata sa katotohanan ng kanyang salita. Ang ibig sabihin is the more we know to seek yung word, the truth, sa mga word ng ating Panginoon, the more we realize, the more we enjoy yung presence niya. Okay? Sabi nga ng ating pastor kanina, ang intimate relationship ng isang mag-asawa is kapag sila din ay nagkakaroon ng communication. Hindi po pwedeng, hindi mo kakausapin ang iyong asawa. Hindi rin po pwede na kailangan mong magkaroon ng pansarili. Nagkakaroon ng mas intimate ang relationship nyo kapag kayo ay nagkakaroon ng communication. Pangalawa, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos kay Kristo. Pinaka-importante ho yun. Sabi ng John 1:14, ang salita ay naging tao at tumahang kasama namin. At nakikita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ang ating pinakadakilang kapahayagan, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At ang pagkilala sa Kanya ay ang pagkilala sa ating Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo dapat namumuhay lamang bilang ating sarili. Ang pinaka-greatest example natin, kaya nga tawag tayo Christian, followers of Christ. We should follow Christ's way, not our own way. Pangatlo, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng liwanag. Sabi ng 1 Corinthians 2:14, ngunit ang likas ng tao ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Hindi sapat ang emosyon o talino. Hindi sapat na alam mo lamang ang Bible. Hindi sapat na nagbabasa ka lamang. Kundi dapat ang Espiritu Santo ang nagbubukas sa iyo ng iyong puso upang mas makilala natin ang Panginoon Diyos. Ito yung, sabi ko nga ho, ang sanctification is subjective. Magkakaiba ho tayo ng antas ng ating pagpapakabanal or being holy. But iisa lamang ang siyang dapat nagbibigay sa atin ng kalakasan. Okay, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa tulong ng Banal na Espiritu at sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Yung tatlong, ang Triune God, ang siyang dapat parating natin nakafocus sa ating paglago. Okay, even though na may kinalaman ang ating sarili sa ating paggawa, ngunit ang Triune God, ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang gampanan ho natin ang ating spiritual na paglago. So, pang-apat, ang Diyos ang mapagtatagpuan kapag siya ay hinahanap ng buong puso. Dapat nating makita sa ating pinakamababang antas o punto ng ating buhay, iisa lamang ho ang ating pinupuntahan. Tayo ay bumabalik sa ating Panginoon. Hindi tayo hahanap ng kaparaanan sa ating sariling lakas. Actually, yun yung pinakamahirap gawin ng isang mananampalataya. Okay? Kapag dapat ho, mas makikita ang iyong pananampalataya kapag ikaw mismo ay mas dumaranas ng kapighatian, ng pain, ng suffering. Kasi ang kailangan ho natin is dumipende sa ating Panginoong Diyos. Ang tunay na paghahanap sa Diyos ay ang bunga ng kanyang biyaya na kumikilos sa puso ng tao. Ang pinakamahirap kong gawin ay ang maghintay. Naranasan ko ho yan nung nasa operating room ng aking mag-ina, nung pinapanganak ko ang bunso ko. Okay? Wala akong magawa. Kundi talagang sumampalataya sa ating Panginoon dahil hindi man ako pwedeng pumasok sa operating room para tulungan ko ang asawa ko. Okay? Kailangan ko lamang dumipende sa biyaya ng Panginoon na silang dalawa ay lalabas sa operation room. Okay? So yung pinakamahirap, hindi ho natin kayang, may mga bagay ho tayo na hindi kayang gawin. Ang pinakamatindi or pinakamagandang
magagawa ng isang mananampalataya ay ibigay lahat ng kanyang pagtitiwala at ang kanyang pagsunod sa isang soberano at makapangyarihang Diyos. Panglima ho, ang pagsamba ay isang pakikipagtagpo sa Diyos. Kaya huwag po natin kalimutan ang ating pagsamba. Ngayon, it's once a week lamang po yun. Sabi nga ni Brother Top sa aming kalalakihan, ang pinaka-highest na worship na maaaring nating gawin ay ang pananalangin. Ang regular nating pananalangin sa Panginoon ay isang uri ng pagsamba na tayo ay nakikipagtagpo sa Kanya. Sabi ko nga ho, ang regular na dapat ho natin gawin bilang mananampalataya is the more we pray. The more time we pray. Kasi doon tayo humihingi, doon tayo nagbibigay, or doon tayo nagkakaroon ng communication sa ating Panginoon. Kaya nga ho, hindi ho natin maaaring sabihin sa ating mga anak, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia. Okay? Kung tayo mismo, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagsumasamba. Kasi dahil dapat tayo mga magulang muna ay kakitaan, lalong-lalo na kung tayo ay mananampalataya, kakitaan ng ating pagsamba at pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Pang-anim ho, nakikita natin ang Diyos pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang isa sa mga mahigpit o mahirap gawin ng isang mananampalataya ay ang ipagkatiwala ng buong buo sa pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos ay nakasalalay sa kanyang pagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon. Doon ho natin nakikita ngayon ang isang tunay na mananampalataya. Hindi siya nababagabag sa nangyayari sa kanya, kundi mas lalo siyang tumatatag sa mga pasanin, sa mga suliranin, dahil alam niya, nasa sa kanya ang pangako at pinangahawakan niya ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Hindi ho ba napakahalaga ho yun? Hindi ho ba isa siyang parang refreshment sa atin, justification sa atin na ang pangako ng Diyos sa atin ay hindi magmamaliw kung ang ating pananampalataya ay nakatuon lamang sa ating Panginoon. Actually, doon tayo madalas pumapalya or nahihirapan dahil kinukuha natin ang mga pagkakataon ayon sa sarili ho nating panahon, hindi sa panahon ng ating Panginoong Diyos. Ang kainipan, ang isang malaking hadlang upang tayo ay manampalataya at magtiwala sa Kanya. Dahil naiinip ka, hindi mo pa nakikita ang paggalaw ng Panginoon. Hindi mo nakikita sa iyong buhay. Ngunit ang sinasabi ng ating teksto is magtiwala ka at sumunod. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manampalataya ka sa ating Panginoon Kristo. Hindi ho natin sinasabi, gawin mo ang makakaya mo. Hindi. Cast all our worries to our Lord. Sabi niya, ang pinakamataas na layunin ng tao ay ang masiyahan ang Diyos. Ang tunay na encountering with our Lord is humahantong sa mas malalim na pagkakakilala, pagsamba, at pagsunod sa Kanya. Maganda ho yung sermon ho natin kanina tungkol sa marriage. Malamang nararanasan ho lahat to ng mga may asawa na nung una, ang alam mo is ganito yung kanyang pagkaugali. Ngunit nung nagsama na sila, meron pa rin pag-uugali na hindi mo pala alam. Okay, that's part of growing in the marriage. Isang part po yun, may mga hindi ka pa kilala, hindi mo pa alam na ganun pala siya, lalo na kapag sa pagtulog. Okay? Hindi maaaring, kuminsan, kailangan mauna siyang matulog kaysa sa akin. Dahil pag akong naunang natulog, hindi siya makakatulog. Okay. Mas malakas akong humilik kaysa sa kanya. Kaya ako ho yun. So, ibig sabihin, may mga natututunan pa rin tayo. Kaya lang, dahil sa ating intimate relation sa kanya, mas nakikilala ho natin ang ating asawa. Ganon din sa ating buhay mananampalataya.
habang tayo ay tumatagal bilang isang Kristiyano, mas lalo ho nating nakikilala ang ating Panginoon. Okay? Mas lalo ho nating nakikita kung paano natin siya sambahin, kung paano natin siya, kung paano tayo sumunod sa kanyang mga kautusan. Ang application ho natin dito is dapat araw-araw ho tayong lumalapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Inuulit ko, sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi sa iyong emosyon. Kasi meron ho tayo, kahit ako nararanasan ko rin ho dahil nagtatrabaho, ang karamihan ho sa atin, pagod ka na. Okay? May kapaguran dahil ano ho tayo. Pero hindi dapat ang iyong emotion, estado ng iyong nararamdaman ang magiging dahilan kung bakit hindi mo ginagampanan ang iyong spiritual na disiplina. Hindi excuse na hindi ka magbasa, hindi ka magkaroon ng meditation, hindi ka magkaroon ng prayer time kapag ikaw ay pagod. Kasi ang mature Christian ay hindi nakabase sa kanyang nararamdaman. Katulad ng maaari nating sabihin, ikaw ay susunod, hindi dahil natatakot ka sa iyong magulang, kundi dahil mahal mo ang iyong magulang. Hindi ka sumusunod dahil takot ka, napapaluin ka. Okay? Sumusunod ka dahil mahal mo ang magulang mo. Ganon din ang ating obligasyon. Hindi tayo sumusunod. Inaalis ko yung legalism. Kasi kapag sumusunod ka lamang, baka parusahan ako ni Lord. O kaya baka hindi ko magampanan to. Nagiging legalism ho tayo. Hindi ho yun. Ibig sabihin nakadapat, hindi nakabase sa iyong emosyon ang iyong pagsunod. Kundi dahil mahal mo ang Panginoon, kaya ginagampanan mo ang iyong spiritual na disiplina. So, ang application nun dati, magbasa tayo ng Biblia araw-araw, kahit 10 to 15 minutes. Okay, 10 to 15 minutes. Until such na, kapag nakikita mo na ang pangangailangan mo sa iyong pagbabasa, mas nakikita mo ang kapangyarihan sa tulong ng banal na Espiritu, ang 10 minutes nagiging 15, nagiging 30, nagiging 1 hour. Okay, isang oras na. Okay. Dahil the hungerness sa tulong ng banal na Espiritu ay mas nakikilala mo ang ating Panginoon. Huwag mo natin kalimutan na kapag tayo ay magbabasa, manalangin muna tayo. Okay, noong una ang panalangin. Kasi kailangan natin ng gabay ng Espiritu Santo. At huwag nating hanapin muna agad ang feelings natin. Okay? Muna nang hanapin ang feelings natin. Hanapin muna natin ang katotohanan, the truth sa mga binabasa ho natin. Okay? Sabi ng John 17:17, pabanalin mo ako sa katotohanan. Ang salita mo ay ang katotohanan. We seek first the truth. Hanapin muna natin ano ang totoo sa ating binabasa. Hindi yung ano yung magiging kapakinabangan. Sasaya ba ako rito? Okay, tingnan muna natin ang katotohanan na sinasabi ng Ebanghelyo. Pangalawa, makipagtagpo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kay Hesus Kristo, hindi sa karanasan. Ito ang madalas na pinagmulan ng mga evangelical church is based on their encounter. Pag sinabi nilang encounter, kailangan maranasan mo ang presensya ng Panginoon. Hindi ho ganun. Ang sinasabi ng tunay na encounter ay nakasentro sa ating Panginoong Hesus. Hindi ito mystical experience. Hindi yung mga experience na nakikita mo sa isang conference na nandun lamang ang presensya ng Panginoon. Kung hindi dapat, araw-araw mo itong nararanasan. Application natin dito, anong itinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Hesus sa iyong pagbabasa? Iwasan ang pagbase sa pananampalataya sa sarili mong version or emotion ng iyong pagbabasa. Yun nga, ang isa sa mga turo sa amin noon, doon sa dati naming church, is ano bang sa palagay mo, anong pinapahiwatig sa'yo ng verse na to? Medyo may katotohanan, ngunit napakadelikado kung magbabase ka lang sa isang talata nang hindi inaaral ang buong
konteksto. Okay? Kaya nga ang Philippians, kay Stephen Curry, ang daming version. Kasi hindi binabasa ang buong konteksto ng verse na yon. Binabasa lamang that I can do all things through Christ who strengthened me. Lahat ngayon iniisip na kapag nanalo siya ng basketball, nasa kanya ang Panginoon. Kapag siya ay nagawa ang mga bagay ito, nasa kanya ang Panginoon. Ang ibig sabihin ba, yung mga nasa kalaban, wala sa kanila ang Panginoon. Yung mga ganong klaseng kaisipan. So, napakadelikado na ibabase lamang ang ating mga nalalaman sa ating sariling pananaw o ating sariling version. Kailangan ho nating halongkatin, siyasatin ang nilalaman ng Biblia. Pangatlo, kailangan ho na tayong manalangin ng may pagdepende sa banal na Espiritu. Hindi kaya nating maranasan ng Diyos ng ating sariling lakas kung wala ang Holy Spirit. Manalangin tayo bago tayo magbasa, bago tayo matulog, bago natin gawin ang mga bagay sa araw ho natin. Okay? Sabihin, pagising mo, manalangin ho tayo. Kaya bago ho tayo kumain, manalangin ho tayo. Mas maganda ho, bago ho tayo magtrabaho, manalangin ho tayo. Hingin ang lakas ng banal na Espiritu upang bigyan tayo ng kalakasan. Okay? Kung paano natin gawin ang ating maghapon na tungkulin o gawain. Humingi ng kalinawagan, hindi lamang ang ating kaayusan. Ibig sabihin, humingi tayo ng pang-unawa, hindi yung kung ano ang mas magaan para sa atin. Kasi madalas, ang una nating hiningi is our own comfort. Sabi nga, ito ay isang makasariling pananaw. Ang una nating hiningi, Lord, alisin mo sa akin ang nararamdaman na to. Inaalis natin ang mga bagay na uncomfortable tayo. Hindi natin nauunawaan ng ating pain ang siyang nagiging dahilan kung bakit tayo lumalapit at dumidepende sa kanyang salita. Kilalanin natin ang ating kasalanan. Pinaka-importante, especially when we are suffering or we are experiencing pain. Tingnan natin. Hindi naman ibig sabihin na kapag nakaka-experience ka ng pain, may kasalanan ka. Ibig sabihin, may pinapakita sa atin ang ating Panginoon na kailangan mo nating matutunan. Yan ibig sabihin natin doon. At pang-apat, lahat ng iyong natutunan is kailangan mong i-apply sa iyong buhay. It's futile na nalaman mo ang isang bagay, pero hindi mo ginagawa. Okay? Sabi ko, parang walang halaga ang isang bagay o isang katotohanan na nalaman mo na hindi mo ginagawa. Ang tunay na encounter ay nagbubunga ng pagbabago. Ibig sabihin, kung ito ang katotohanan at ito ay ipinaliwanag sa iyo ng banal na Espiritu, kailangan mong itong gawin. Naalala ko tuloy yung New Year's resolution ni Brother David, dalawa lamang yon. Read the Bible, do what it says. Dalawa lamang. Basahin natin ang Biblia at gawin ang nakasaad dito. Kasi walang saysay ang ating pagbabasa kung hindi natin ginagawa ang mga nakasulat doon. Malinaw ho natin na paulit-ulit na itinuturo ng kasulatan na ang ating espiritual na tagumpay, kahit na sa pinakamahirap na aspeto ng ating buhay, darating ang hindi natin umaasa tayo sa ating mga damdamin kung hindi kapag ipinagkakatiwala natin ang ating sarili sa pangako ng Diyos. Ang paniniwala sa Diyos kapag walang ibang bagay sa buhay ay tama sa pakiramdam o sa salaysay ng iyong puso, ng iyong espiritual na kapanahunan. Sabi ni Pablo, tungkol kay Abraham sa Romans 4:18-21. Ipinapakita ngayon ni Pablo kung paano ang pananampalataya ni Abraham. Bagamat siya ay mahina na nung panahon na yon, ay lalong ipinakita ang kanyang pananampalataya at umasa sa pangako ng ating Panginoon. Napakasarap na kapag damdamin natin ang pagpapabanal, ay nakaayon
sa theological na panindigan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ho ba mas masarap na sumunod kung ang ating nararamdaman ay kung ano ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Mahirap lamang kapag taliwas ang ating gusto sa gusto ng ating Panginoon. Doon tayo tumataliwas. Kaya nga, ang kasalanan ay ang pagtaliwas sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya nga, ang isang mananampalataya, may kagalakan sa pagtitipon. May kagalakan sa paglilingkod. May kagalakan sa pagbabasa. May kagalakan sa kanyang pagsamba, sa kanyang pag-worship. May kagalakan dahil ito ay nakasang-ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya mahirap sa isang mananampalataya ang gawaing iyon ay dahil tumataliwas pa rin ang kanyang puso sa kagustuhan ng Diyos. Kaya kailangan po natin siyasatin ang ating sarili sa puntong iyon. Kung ang ating mga paggawa ay sapilitan, ministry ay sapilitan, okay, may hinakit sa ating puso, malamang merong yung kasalanan ng ating puso ang siya pa rin nangingibabaw. Hindi ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. So ang ating pagsisikap upang maramdaman ng ating pangloob na karanasan ay mapipigilan ng makasalanang pagnanasa natin. Kaya kailangan nating palakasin ang ating spiritual discipline sa pamamagitan ng masigasig na paggawa ng ating spiritual discipline. Like, pagbabasa ng Biblia, hindi dahil sinasabi namin, kundi dahil ito ay ang magiging kapakinabangan upang tayo ay lumago sa ating buhay mananampalataya. Ang nakakalungkot ho dito ay may mga ilang Kristiyano ay nalilito sa emosyonal na kasiyahan na kuminsan ay nagdadala sa kanila ng maling pananampalataya at sumusubok sa kanilang pagiging tunay na Kristiyano. Ngunit, dapat po nating parating pagbasihan, tayo ay nakadepende lamang kung ano ang nakasaad sa Biblia. Ang pinaka-main reference natin parate ay ang kasulatan. Ang isang mananampalataya ngayon ay nakabase ang kanyang mga paniniwala kung ano ang nakasulat sa kanyang mga salita. Ito ang patunay na paglago ng isang mananampalataya. Kaya kung kayo ho ay mananampalataya at hindi mo pa nararanasan ang mga kagalakan ng pagsunod, kailangan mo nating siyasatin. Suriin ang ating sarili. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan dahil ito ang pumipigil sa ating paglapit sa Panginoon. Ang una ho natin tinitignan is our joyfulness, our enjoyment. Hindi mo natin tinitignan kung ano ang biyaya at pagpapala ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Kapag umaasa tayo sa ating damdamin, tumitingin tayo sa ating sarili at hindi sa salita ng Panginoon. Ginagawa nating emosyon bilang isang saligan ng ating pananampalataya. Nagiging sandigan mo ang iyong emosyon. Kaya minsan, ang isang mananampalataya is kapag hindi na ang word niya is hindi na masaya sa isang church, umaalis na lamang ito. So wala nang kapakinabangan. Dahil ang nakikita niya ay ang kaligayahan sa kanyang sarili. Hindi niya nakikita ngayon na dapat niya ang pag-ibig ng Panginoon ay makita niya dun sa church na yon. Hindi kung ano ang nararamdaman niya. Okay? So kapag ang pagbabasa ng ating mga kasulatan at ang ating pagbubulay-bulay sa gawain ni Kristo sa kaligtasan ay mahalagang disiplina sa isang mananampalataya. Ngunit kung walang pananampalataya, wala ring itong epekto kung hindi nakadaragdag lamang sa iyong kaalaman. Ang ibig sabihin, kapag binabasa mo lamang ang Biblia nang walang pananampalataya, nalalaman mo lang. Hindi mo ito isinasabuhay. Walang epekto. Okay. Walang paglago. Nagiging store knowledge lang siya. Walang kinakakitaan ng bunga ng iyong pananampalataya. Kaya nga, hindi sapat na magbasa ho tayo ng Biblia.
hindi dapat gawin, sundin. Bilang isang mananampalataya, yun ang tunay na lumalago at maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Huwag sana nating maliitin ang ating pangunawa. Hindi natin sinasabi na mas mahalaga ang malalim na pangunawa sa kasulatan kaysa sa ating nararamdaman. Actually, importante ang ating nararamdaman. Kaya lang, mas tignan natin muna ang mga katotohanan. Dahil masakit sa atin ang mga katotohanan ito dahil ito ay taliwas sa ating mga kagustuhan. Yun yung punto ho doon. Masakit sa iyong nararamdaman dahil ito ay taliwas sa iyong mga paniniwala, sa iyong mga kagustuhan. Ngunit kapag ito ay sang-ayon, ang kagustuhan ng Diyos, sang-ayon sa iyong mga kagustuhan, wala ho ito mas mararamdaman mo ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi ang ating kalagayan o ang ating emosyonal ang tumutugon sa atin na nagbibigay ng lakas sa atin, kung hindi ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Upang magpatuloy ho tayo sa ating gawain, hindi ang ating sariling kapakinabangan, kundi dahil ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya nga ho sa atin, kaya tayo sumusunod bilang mananampalataya ay hindi dahil sa kautusan, dahil takot tayong pumunta sa impyerno. Hindi. Sumusunod tayo sa kautusan dahil sa pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga nakakabahala kapag ang sobrang binibigay natin ng diin ay ang ating emosyon sa ating paglago ng kabanalan. So, kailangan nating pag-isipan, kailangan ho natin mapuksa. Actually, doon nag-uumpisa yung pride, pagiging makasarili. So, walang magbabago sa buhay, sa pagbubulay-bulay ng Ebanghelyo kung hindi natin lubos na nakikita ang ating sarili sa salita ng Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan tayong manalangin sa tulong ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay tulungan tayong mapanagumpayan ang ating selflessness, ang ating pagiging makasarili. Kaya maaari nating itanong, hindi ba't ang karanasan natin ngayon, ang saligan din ng ating pananampalataya? Hindi ba ang naging karanasan ko, experience ko, ay maging basihan ng aking pananampalataya? Actually, may katotohanan ho yun. Ngunit, ang karanasan ay mabuti kapag ito ay nakaayon sa ating pananampalataya at sa salita ng Diyos, hindi sa ating sarili. Kaya nga yung mga madalas na patotoo is nagiging self-centered kung parating itinataas ang kanyang sarili. Tama ang patotoo kapag ang iyong itinataas ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa iyong buhay at hindi yung mga nagawa mo sa buhay mo. Yun ang tamang patotoo. Ang karanasan ay hindi nagiging saligan, kundi dapat nakabase sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi nagkakaroon ng espiritual na paglago kung wala tayong aktibong pakikibahagi sa ating espiritual na paglago. Ibig sabihin, walang epekto ang Ebanghelyo kung hindi nakakakitaan sa ating sarili. Now, ikaw ay tunay na niligtas ng ating Panginoon. Kaya kapag ang malasakit at ang ating pagsubok ay yumayanig sa atin, sa ating araw-araw na pamumuhay, kailangan makakitaan tayo ng paglago ng ating buhay ay nakadepende sa salita ng Diyos, hindi sa ating sariling kalakasan. Minsan, sabi ko nga ho, dahil naiinip po tayo, kinukuha natin ang bahagi na dapat ang ating Panginoong Hesukristo o ang Panginoong Diyos ang siyang gumagawa sa buhay mo. Yun ang tunay na kasalanan. Ayaw mong ipagkatiwala ngayon ang isang bagay sa ating Panginoon. Ayaw mo siyang gumawa sa iyong buhay dahil sa iyong kainipan. Yun ngayon ang lumilitaw sa na kasalanan. Kaya tulad ni Abraham na sinabi ni Pablo sa Romans 4:18-20, ay may sandali tayong umaasa laban sa pag-asa. Dapat labanan natin ang ating sariling pagnanasa. Kung hindi, manampalataya lang naman tayo sa ating Panginoong Jesucristo.
Dapat makita natin ang ating seguridad ay nakabase sa pangako ng ating Panginoon. Dapat nating tignan na tayo ay patay sa ating buhay at wala po tayong kakayahang buhayin ng ating sarili. Dapat sa banal na Espiritu, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magagawa natin ang mga bagay nito. Hindi dahil tayo ay matuwid, kundi tayo ay binigyan ng katuwiran kay Jesucristo. Kaya ang hinahanap ng isang tunay na mananampalataya, ang sabi ni John 4:24, hinahanap niya ang mga tao na sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, hindi base sa Kanyang nararamdaman. So ang katotohanan ay ang tanging paninindigan. The truth is all our defense. Ibig sabihin, hindi dapat tayo mawala sa katotohanan. Hindi dapat tayo mawala kung ano ang nakasulat. Hindi tayo dapat nakabase sa ating sariling kagustuhan. Ito ang nagmumula sa Diyos. Ito ang dumadaloy, paloob, palabas. Ibig sabihin, dapat makita muna sa ating kalooban ang tunay na pagbabago at makikita ito ngayon sa ating panglabas na gawain na inihahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Nagagawa natin ang mga ito, nagagawa natin mamuhay na ayon sa katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kapag lubos natin ipinagkakatiwala ang ating sarili sa ganap na katotohanan, hindi tayo kailanman nakakatayo ng hindi matatag sa lupa. Sa katunayan ngayon, kailangan tayong mapagpakumbaba. Okay? Ito yung part natin na madalas natin pwede ko sabihin, hindi ang Diyos ang susunod ho sa atin. Dapat tayo ang susunod sa kagustuhan ng Diyos. Ipinipilit natin ang ating damdamin, ang ating saloobin, dahil ayaw natin ang resulta o ayaw natin gawin ang isang bagay. Sa paraan ng ating paglakad bilang mananampalataya, dapat ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang manaig sa ating buhay, hindi ang ating sariling pangangailangan o ang ating sariling pagnanasa. Sabi ng Galatians 5:16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Ibig sabihin, hindi ang ating sarili dapat ang ating sundin. Kung hindi kung ano ang nakasaad, nakasulat sa Biblia. Kaya lang, paano malalaman kung ano nakasulat? Kung hindi natin ito binabasa at ginagawa sa ating buhay. So, kailangan ang matindi, sabi nga ng ano ho natin, kailangan mong paglaanan ng oras ang iyong pag-aaral sa salita ng Panginoon. At ano ang iyong maituturo sa iyong mga anak kung ikaw mismo ay hindi mo alam kung ano ang nakasulat. Hindi mo pwede sabihin, basta nasa Bible yan. Kailangan ikaw rin bilang isang magulang is maibigay ng tama, kahit verse man lang, okay anak, buksan mo tong verse na to, basahin mo. Okay? At least kung hindi alam natin ang konteksto, alam po natin yung verse kung tayo magiging basihan ng ating mga pananampalataya at pagturo sa ating mga anak. Kaya kung kayo po hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ka nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Ikaw ay nakadepende pa rin sa iyong sariling katuwiran. Dahil sa iyong mga kasalanan, ang puot ng Diyos ay nasa iyo. Maranasan mo ang kanyang sumpa at puot. Dahil dito, ang kabayaran ng kasalanan, ikaw ay patungo sa impyerno. Kaya lang, kailangan natin makita ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo na namatay sa krus para tubusin ang mga kasalanan ng mga mananampalataya sa Kanya upang bigyan sila ng katuwiran, palayain sa kasalanan na hinihinging kabayaran ng kasalatan. Sa tulong po ng Espiritu Santo, ito ang magbibigay sa atin ng pangunawa ng ating pangangailangan ng tagapagligtas. Ang sinasabi po ng Ebanghelyo, hindi ho masiyahan ka, kundi magsisi at manampalataya sa ating Panginoon sa Kristo para sa iyong kaligtasan. At sa pamamagitan ng ating
pananampalataya, tayo ngayon ay magkakaroon ng kagalakan upang tayo ay magtiwala at sumunod sa kanyang mga salita at upang tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y manalangin. Mahabagin naming Ama, salamat po sa pagpapala na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong umagang ito. Nawa ay ang katotohanan ng iyong mga salita ang siyang magbigay sa amin ng kagalakan upang lubos ang aming pagtitiwala at ang pagsunod sa iyong mga kasulatan. Hindi ayon sa aming mga sariling kapakanan, kundi dahil sa pag-ibig na ipinagkakaloob ninyo sa amin nung una pa at kami ay ibinibigay ang aming pag-ibig sa inyo sa pamamagitan ng iyong banal na kapangyarihan. Ito ay aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen at amen.